Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kabarangay. Ito po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar, para sa isa na namang makabuluhang talakayan kasama ang ating pambansang kagawad, Butch Serrano. Salamat SK Mai. Isang karangalan ang makasama kayo linggo-linggo, 42,047 barangays sa buong Pilipinas. And it is indeed a privilege na ating kasama ang pinakabagong co-host, Kapitan Dondon Francisco. Salamat po, Kags Butch. Ang hinahanap ng taong bayan ay performance, mga kabarangay. At tatayo tayo, mga kabarangay, upang maghatid ng serbisyong higit pa sa inyong inaasahan. Dito, lahat yan sa Barangay Tayo. Wow, maraming salamat. Wala pa rin po si Kagawad Marie. 1 week na lang ang kanyang pahinga, pero nag-text po siya at next week makakasama na po natin ang ating magaling na kagawad from Barangay San Valley. Opo. Yes. Kamusta naman po kayo, Kap? Awa po ng Diyos ay surviving. Ang dami pong trabaho bilang punong barangay. Ganon din po malamang ang ibang mga barangay sa buong kapuluan natin. Marami pong trabaho ngayon. SK Mai, ikaw, kumusta ka na? Ito po, puyat po. Yun lang po ang update na mabibigay ko. Puyat po ako. Pero ngayong araw po, Kags, Butch at Kap, marami-rami po tayong tatalakayan at pag-uusapan. Lalo na nga po ngayong itong segment natin po na ito dahil meron po tayong ilang mga updates at balita sa atin pong mga barangay. Yes, mabigat tong segment na are, kaya samahan niyo po kami ha. Yes po. At dumako na nga po tayo sa atin pong mainit na segment, ang Barangay Affairs. At kamakailan nga po ay kakasuhan po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang isang kapitan sa Davao sa di umano pagkatkong ng cash assistance to individuals in crisis situation o AICS na dapat sana po ay 10,000 piso na ibibigay sa isang buntis pero ang natanggap lamang po ay 1,500 pesos. DSWD Chief Rex Gatchalian said they intend to file charges such as grave abuse of authority, graft and corruption at baka isama rin po ang robbery. Anya po, ang mga binibigay daw po sa tao ay hindi dapat bawasan ni numang barangay official. Ayan, thank you. Para sa akin, dalawang issue to, SK Mai at Kap Dondon. Kasi noon pa lang, ako talaga, hindi ako sang-ayon sa gobyerno na nagbibigay ng pera. Ito yung AICS pera ang binibigay Marami na rin mga opisyalis ng gobyerno at saka ng mga good-paying taxes citizens ng ating bansa na marami nabibigyan dyan, hindi naman karapat-dapat. Pero itong kasong ito, total, nandito na rin kasi ako, ang sa akin dyan, napapagpulutan ng corruption Yes. At saka nagiging tamad ang mga tao pag bigay ka ng bigay ng pera. Ine-expect na nila serbisyo. Ang serbisyo ng gobyerno, pera na. Pinausihan kasi nung last administration, hindi ho ako talaga sang-ayon sa pera ang ibibigay. Kundi, dapat proyekto, magaganda mga programa para sa taong bayan. Yan ang dapat kinakailangan. Hindi pera ng pera kasi maraming undeserving na manginginom na mga hindi nagtatrabaho na Pero itong kasong ito, at total na, andito na naman tayo at binibigay na nga ng gobyerno, hindi naman natin para harangin yan. Diba? Yun nga, napapagpulutan ng korupsyon. Ito, nakakatkong, matagal na tong issue na to. Itong mga AICS, tsaka mga ayuda, financial cash assistance na binibigay, nakakatkong ng mga barangay official. Hindi ko po nila lahat. Ang sinasabi lang natin din ay yung report na kakasuhan ni na DSWD Secretary Rex Gatchalian. Kaya po sa akin, nakakaya kapigin itong kaso sapagkat pinaglalaban natin yung Magna Carta for Barangays Act. Sa totoo lang po, marami na rin tumatawag dito sa tanggapan na rin na maganda yung sinasabi natin, pero pagka lumalabas yung ganito, meron na nang sasabing hindi kayo deserving ng Magna Carta for Barangays Act. Kasi tingnan nyo yung mga nangyayari. Napapagkakitaan lang ng pera. Kaya
Sana mabigyan ng sample yung gumawa na rin. Kasi ang dami nang nangyari from the previous administration hanggang bagong administration. Pag nagbibigay ng financial assistance, hindi pumupunta sa mga taong bayan. Or kung pumunta man, nakakatkong na. Yes. Sa side ko naman, Kags Butch, medyo kasi, I'm trying to understand bakit po naging ganon ang justification. Gusto, kasi meron pong mga barangay official, gusto, mas marami po yung makinabang. So, ang ginagawa nila, ikaw, Juan de la Cruz, yung tatanggapin mong 10,000, hatiin mo sa 5, tig to 2,000. Yes, the intention is pure. Di ba? Maganda ho yun. Pero, hindi ho kasi nakalagay sa batas ng nagbibigay o ng DSWD yung ganong pong klaseng sistema. Hindi nyo pwedeng hatiin. Kasi ang ine-expect po nung tao ay 10,000 po yung makukuha niya. Sabihin na natin, kinausap po ng barangay captain o barangay kagawad na, hatiin mo yan ha, magpirmahan pa rin tayo. Sir, mali pa rin mga kabarangay ko. Kasi bakit? Ang lalabas, magagamit sa inyo yun na pinahati ni kagawad, pinahati ni kapitan. So magiging it leaves a bad taste in the mouth, sabi nga, na pag ganun po yung inyong ginawa. So kung ano ho yung para doon kay Pedro, ibigay nyo na lang ho kay Pedro. Ngayon, mag-request na lang po tayo na, ang nabigyan lamang ay 100 tao ng worth gantong amount. E di yung susunod naman na 100, let's just make sure na hindi po sila ulit yung makakatanggap ng panibagong dole out. Ika nga. Though tama ho si Kags Butch, etong gantong klaseng programa, it teaches mendicancy. So, pati ho yung mga gumagamit ng pinagbabawal na gamot, nagkakaroon ng pera para sa paggamit nila. Tapos yung pa yung nagiging dahilan, bakit ho sila nagiging pasaway? Dahil sa sobrang dami ng kanilang ginamit na pinagbabawal na gamot. Sa totoo lang po, pati yung mga nginom, nagkakaroon ng pang-inom dahil doon, pero hindi naman nagtatrabaho. Basta binibigay na lang. So, sana merong may mas magandang sistema o programa na hindi lang basta inaabot yung pera. Yun lang naman po ang sa akin din, katulad po ng sinasabi ni Kags Butch. Yun lamang po, Kags Butch. Maraming salamat. Pasensya na, SK Bayno. Sige po. I hate to belabor this point kasi marami talaga tayong pag-uusapan. Pero yun nga, yun sinabi ni Cap Dondon na the intention is pure o na ikakadko mo, i-divide mo sa inyong mga constituents para nga naman marami. Minsan para sa akin, politika yan So tama, yung kung ano na lang ang binigay at ang halimbawa nakalagay doon Butch Serrano, di ibigay mo yung para doon. O May Salazar, yung 10,000, 10,000. Mahirap kasi wala sa batas na sinabing i-divide mo, kapitan. Wala kang power na gumawa niyon. Kasi from the national government yan. May naisip pa ako na wala na naman. Sorry, ikaw na nga. Sige po, Kags Butch. Pero if anything po, sa paglabas nga po ng ganito mga balita, ay sana nga lang po, medyo mabigat po siya, hindi ba? Dahil nga po, negative po nagiging impression ng atin pong mga barangay officials dahil sa ganitong mga balita, pero sana po magsilbi na lamang po itong discouragement sa ating mga officials na gumawa ng mga ganitong bagay at gawin na lamang po ang tama. At eto pa nga po, Kap at Kagawad. Isang kagawad po sa Malabon, hinuli po at kinulong dahil sa panunutok at pamamaril. Arestado po ang isang kagawad dahil sa panunutok ng baril at walang habas na pamamaril sa harap ng kanyang bahay sa Barangay Panghulo, Malabon, alas 4 Martes ng madaling araw. Ayon po kay Police Colonel J. Baybayan, hepe po ng Malabon Police, nagalit po umano ang suspect na kagawad matapos po makitang nakaharang sa gitna ng kalsada sa tapat ng kanyang bahay ang grupo ng mga nag-iinumang lalaki. Yan ang sinasabi ko pagkasiga. Dahil doon sa video, makikita natin, ayan, pina-flash sa screens niyo po, nakainom na yung kagawad, naglabas ng baril, tapos pinutok pa niya, and para po sa atin, Kap Dondon, criminal case yun kasi indiscriminate firing yun. Pero mabuti naman ang ating mga kapulisan, madaling umaksyon,
nakuha yung baril, although meron siyang LTAP and PTC and kung ano man, wala siya sa lugar, patatanggal daw ng pulisya ang mga lisensya nung kagawad na yun. Pangalawa, hindi porket kagawad magsisiga-siga at maglalabas ka ng baril. The more na meron kang power, palagi ko pong ina-emphasize yan, the more na meron kang posisyon, the more na dapat magpaka-humble ka, magpakumbaba ka sa taong bayan because you are only a public servant of the people. Hindi ikaw, kinakalaban niya mga bata pa. So, yun nga, makakasuhan siya ng grave abuse of authority. Pero ang masakit dito, pag inanalyze pa ng piskal, criminal case ang kanyang makakaharap. At ngayon nga, nakakulong nga siya ngayon sa selda. Yes, Kags Butch. It's sad. At siyempre, ganyan ho yung nangyari. Lalo na under the influence of liquor o alcohol. Sa amin po, sa Barangay Namayan, sinabihan ko po lahat from kagawad. Ako po, hindi po ako umiinom eh. So, mga kagawad down to the last barangay staff o tanod, na kapag kayo po ay off na at kayo po ay nakainom, huwag po kayong maninita. Kasi doon pa lang sa paninita nyo na kayo ay nakainom, hindi na po kayo gagalangin. At sa madaling salita, mas malalagay pa kayo, mapapailalim pa kayo imbis na kayo yung nasa ibabaw kung kayo maninita. Halimbawa, nakaharang nga yung mga nakakalat yung pinag-inuman ng mga tao, sisitahin nyo, lasing din kayo. Wala akong pupuntahang maganda yan. So, isabihin nyo na lang na kung kayo ay isang kagawad, kapitan, nakita nyo ngayon yung mga pasaway, turo nyo na lang sa isang kagawad o isang tanod na hindi ho nakainom at naka-duty. Sila po yung o kaya sa police. Pero wag ho kayong, at this is a humble advice, wag ho kayong maninita ng kayo ay nakainom. Kasi it lessen the respect that the people will give you. Yun po yun, Kags Butch, SK Mai. At dagdag ko na lang din po sa sinabi po ni Kap, siguro po tandaan din po ng ating mga barangay officials na at the end of the day, kahit po wala na po kayo sa trabaho sa barangay, dala pa rin po ninyo ang pangalan po ng inyong barangay at the end of the day, mga public servants pa rin po tayo. Kaya bawat galaw po natin ay dapat po, chine-check po talaga natin ang sarili natin na karapat-dapat ba nang gawin ito ng isang public servant. Tama po, SK Mai. Tama po. Ayan po. Ito naman po ang kasunod po natin na balita. Napakalungkot po nito dahil po patay po ang isang barangay chairman at driver po nito matapos po pagbabarilin ng mga armadong kalalakihan sa loob ng kanilang sasakyan dakong alas 4 ng hapon nito pong June 11 sa Barangay del Pilar, San Fernando, Pampanga. Nakikiramay po ang Sa Barangay Tayo sa pamilya po ni Chairman Ryan de la Cruz ng Barangay del Pilar, San Fernando, Pampanga. Maraming salamat, SK Mai. Malungkot nga ho at mas lalo nakakalungkot sapagkat simula noong 2024 January, SK Mai, meron na kaming nireport ng mga binaril at yun nga, nasawi ang buhay. Hindi natin alam kung politika pero mga politiko sila. Karamihan sa barangay. Ito nga po pang-5 o pang-6 na nating report, SK Mai, at lagi naman namin sinasabi na of course, justice for the victim, nakikiramay tayo, sasabihin ng mga pulis na they will do the necessary investigation. And then, nagiging statistics lang lahat. And nagkakaroon ng ganyan na naman ulit, lalo na malapit na ang eleksyon. So, we hope and we pray and we hope against hope na sana nga, sa totoo lang, ang pakiwari ko talaga, ang Pilipinas is one of the most violent political countries, political election exercises in the world. Kasi sa dami ng napapatay dito, nagiging statistic na lang at wala pa ako nakikitang sample mula sa baba na halimbawa may kapitan na nadali na merong napakakulong. Pero pagka sa taas, mas mataas, mapapansin ninyo, kumikilos ang national government at napapahuli nga. So sana dito sa local government level, maayos naman natin at hindi na maging ganito ang sitwasyon sapagkat nakakatakot. Opo. Totoo po yun, Kags Butch. Ako po ay nakikidalamhati din sa pamilya po ng punong barangay Ryan de la Cruz. At sa totoo lang,
bilang barangay captain, bilang punong barangay, ay mahirap po yung mga gantong nalalaman o nababalitaan po namin, nating lahat, mga kapitan, tungkol dito, pati yung mga kagawad. Kasi pwede namang hindi pumatay. Kung may problema, kung may nangyari, may naging atraso, pwede namang hindi patayin eh. Pwede hong kausapin, pwede hong ihabla, pwede hong kasuhan. Kung ano, pero this defeats the purpose yung pagpatay. Unang-una, hindi ho talaga tama yan. Nasa 10 Commandments po yan eh. Thou shalt not kill. Yun lang po, Kags Butch. Opo. At saka batang-bata, 37 years old. Sayang, marami pa siyang magagawa. Opo. Muli nga po, nakikiramay po ang ating pong programa sa pamilya po ni Barangay Chairman Ryan de la Cruz at sana nga po talaga makamit po nila ang hustisya. Ito naman po, Kap at Kags, good news naman po tayo. Ito pong barangay po na babanggitin po natin always manages to deliver good news. Nagsagawa po ng benchmarking program ang Barangay Malvar ng Santiago City at Barangay Leonarda ng Tuguegarao City sa pangunguna po ng ating magagaling na punong barangays Manuel Sonny Santiago II at punong barangay Rizaldi Retamal. At nagkaroon po sila kasama ang kanilang respective councils ng joint session upang ipasa ang isang resolusyon ng pagkakaisa sa pagtaguyod ng mahusay, matino at maaasahang pamamahala sa parehas na barangay at maging magkatuwang sa pagiging huwaran ng wastong pagdilingkod. Congratulations po sa magandang serbisyo po ninyo. Ay, congratulations. Itong si Kapitan Manuel Sonny Santiago ng Santiago City. Opo. Isabela, sana hindi ako nagkakamali. Kasi last time nagkamali ako, Boss Cap. Laging may good news na. Parang si Cap Don yan eh. Opo. Marami siyang mga programa at kasama nga niya si punong barangay Rizaldi Retamal ng Barangay Leonarda ng Tuguegarao. Kap, ang tanong, baka merong tayong mga taga-panood na hindi alam kung ano ang benchmarking activities ng mga barangay. Ano ho ba yun? Okay, Kags Butch, ganito yan. May mga barangay na merong mga projects na pwedeng i-emulate at pwedeng gayahin. So, kadalasan po, katulad ng mga ibang barangay, nagpupunta po sa bawat barangay na nagkakaroon ng isang magandang proyekto at tinitingnan, applicable ba sa barangay Namayan tong ganitong klaseng proyekto. Nangyari na rin po yan sa barangay Namayan na pinuntahan po ni Cap Joji, na naalala nyo, ng Ilocos. So, pinuntahan po kami ng barangay ni Cap Joji at nag-benchmark po sila kung ano po yung pwedeng gayahin o i-implement sa yun po yung benchmarking. Kadalasan po, Kags Butch, SK Mine, nangyayari po ito tungkol sa lupon, tagapamayapa. So meron po kasing programa ngayon ang DILG na kapag magaling yung lupon mo, kinukumpleto lang po yung mga papeles, mga results, mga reports. Tapos lumalaban po at naaawardan ng isang award-giving body ng DILG, yung lupon tagapamayapa ng isang barangay. So ang ginagawa po namin sa sa Mandaluyong City, nag-sharing po kami ng mga best practices. Yun po, lalo na pagdating sa lupon. Kasi meron pong mga katulad ng New Saniga, Plainview, Addition Hills. Sila po yung mga sa Mandaluyong na ngayon po ay 1, 2, 3 ang awardees. O pang-apat po ang Namayan. Yun po. Salamat sa explanation, Cap. Parang ginagawa rin natin dito sa SKMI. Nagbe-benchmarking tayo dahil pinapakita natin ang mga magagandang kaya nga nakilala na to, sina Cap Dondon, Cap Sonny, Cap Joji, yung kanilang mga programa. At sila rin mismo nagkontakan sila sa mga sarili nila. Ayan ho gusto natin mangyari dito sa programa nga rin. Na tayo po lahat taga-barangay, magkausap-usap, mag-communicate at magturuan kung paano natin matutulungan ng isa't isa. Yan ang ating main goal dito sa ating programa. Maganda po yan, Kags Butch. Kasi nagkakaroon ng synergy ang mga kapitan saka ang barangay council sa iba't ibang lugar. Eventually, gumaganda ang Pilipinas. Lalo gaganda ang Pilipinas pag ganyan. Yes, pag nag-umpisa sa barangay, Pilipinas yan. Opo. Barangay talaga ang umpisa ng lahat.
Tama po kayo, Yan Kags. po, maraming salamat po, Kap at Kags. At yan na nga po ang atin pong mga balita at updates sa Barangay Affairs. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan.